Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa kabila ho ng nalalagay sa sentro ng kontrobersiya ho, ang ating Philippine National Police, patuloy ho ang kanilang paglilinis sa kalanghanay. Meron pa rin mga iba dyan sa kanilang tila mga pulpol. May pagka-ob-ob sa kanilang ginagawa, tulad nitong kasong tinutukan ho ng bitag sa Kilos Pronto, security guard inaresto. Pero eto, warrant of arrest na ginamit, wala raw bisa. Panoorin. Nahanap yung blatter ko. Anong blatter ko? Nagreklamo kayo? Hindi po. Yung katunayan na detention yung Sino? Ay, hindi kayo certificate detention sa hindi katunayan na ano? Hindi po, blatter po kailangan ng tunay. Blatter po ba siya? Ako po. Nakikiusap ang Lady Guard na si Estrella Espiritu sa mga pulis ng San Mateo Rizal na makahingi ng blatter report, certificate of detention at ang pangalan ng pulis na dumakip sa kanyang 21 anyos anak na si Marlo Catacho. Ito raw kasi ang magpapatunay na kaya hindi nakapasok sa trabaho ang kanyang anak dahil dinakip siya at ikinulong sa estasyon ng San Mateo Police. Nahanap yung blatter ko. Ang masaklap nang magtanong si Estrella kung sino ang parak na humuli sa kanyang anak, tikom ang mabibig ng mga pulis sa naturang istasyon. Ang tanging impormasyong isinuka na ng PNP San Mateo, dinakip daw ang kanyang anak sa bisa ng isang warrant of arrest at ikinulong sa selda ng San Mateo Municipal Police Station. Pero giit ng inang si Estrella, matagal nang dismiss sa korte ang kaso ng kanyang anak at wala ng bisa ang warrant. Nasasaktan ako dahil nakita ko yung anak ko na nakakulong na nilang araw. Tapos hindi nakapagtrabaho dahil lang sa maling ng mga kapulisan. Huwebes Santo at 13 ng Abril taong kasulukuyan, inaresto si Marlo na nakasibilyan at nagpakilalang pulis habang nasa loob siya ng computer shop. Hawak daw kasi ng parak ang warrant ni Marlo sa kasong slight physical injuries. Pero ang pakiusap ng ina, antayin siya ng pulis para ipakita sa kanya ang court order na katunayang dismiss na ang kaso ni Marlo. Baka pwede naman na hintayin ako hanggang bago ikulong. Dahil papakita ko sa inyo yung papel. Eh, sabi naman ng pulis, hindi na pwede. Sabi niya, kailangan dali na siya. Doon ka na lang punta sa munisipyo, ma'am. Dito na sila humingi ng tulong sa Kilos Pronto. Sa aming pag-imbestiga, base sa court order na ibinaba ng Branch 75 ng Regional Trial Court San Mateo Rizal, November 16, 2016, ibinasura ng korte ang asunto kay Marlo sa kasong slight physical injuries dahil sa hindi pagsipot ng complainant sa mga hearing. Kaya pati ang warrant of arrest, ipinawalang bisa na rin ng hukuman. Ang nakapagpapainit ng ulo sa Jampolpol ang umarestong parak. Hindi man lamang nila ibineripika kung may bisa pa ba ang warrant of arrest na hawak nila. Basta na lamang hinuli si Marlo at ikinulong. Bakit po kayo nag-serve ng ganyan? Sabi niya, bakit? Eh, may warrant, arrest siya, kaya nakulong. Sabi niya, hindi po, ayos na po yung kaso ng anak ko. Hindi, sabi niya, punta ka na lang ng Lunes kasi wala ng opisina. Sabi niya, ganun. 4 na araw daw ikinulong si Marlo sa selda. Lunes, 17 ng Abril taong kasulukuyan. Sa puntong ito, tila na untog daw sa paderang pulis na umaresto kay Marlo. Nang makumpirma raw kasi ng parak sa RTC na matagal nang dismiss ang kaso at wala ng bisang warrant of arrest, sa kanya pinakawalan si Marlo. Subalit hindi pa rin daw nagpakilala sa ina ang umarestong pulis. Tinungo ng Kilos Pronto ang tanod ng Barangay Banaba na si John Capistrano. Siya kasi ang umasiste sa pulis nang arestuhin nila si Marlo. Basta pinakita nila yung warrant sa kapatid yata yung notice. Tapos pagkatapos yun na iniwanan na namin sila. Kaya iwanan. Sino lang po yung napangalanan ng isang pulis? Anong pangalan? Si Sir Mandan yung sa warrant.
Ito ho talaga matatawag kasong bobo, pulpul, na sabihin na ho ng katangahan. Eh, ang isang taong gumagawa ng katarantaduhan, matuturing tarantado. Ang isang tao na gumagawa ng kagaguhan, pwedeng sabihin gago. Kaya, ang tawag dito, tarantado at gagong bobon pulis, na hindi alam ang kanyang ginagawa. Kaya, hindi pa tapos to May part two Humanda pa kayo, yan. may part 2 to. Oo. Kansi naman ang pinakahepe ng sinasabing istasyon dyan, Nako. umanda kayo. Ngayon, malalamat mahuhubaran ninyong kabobohan kasi alam namin tapunan kayo dyan sa San Mateo. Karamihan sa inyo mga bopol, bobo. Hindi ko nilalahat pero makikita sa ginagawa ho namin, nakikita na ho namin unti-unti. Ewan ko kung there's such thing as tapunan. Dapat sa inyo sa basilan, parang kinakatay kayo ng mga Abu Sayyaf Mukhang strike 3 na sa Kaya, Alam din, no? Cos Mario, Mukhang abangan tatlo bukas ho yan. Sa San Mateo na yan. Okay, mukhang may problema nga sa sistema doon.